For today's video, tuturuan ko kung paano maging bridge mode itong Compass CFE130N na version 2 wireless CPE. Then, nasa labas na yung outdoor natin para configuration na lang. Gamit kayo ng PC or laptop, mas better para mas mapadali yung pag-configure natin. Then, dito na tayo. Kliktaan natin Wizard. Meron siyang bridge mode, API mode, and then meron siyang repeater at saka router. Asa bridge mode lang muna para dire-diretso tayo. Then click natin to station, wag access point. Access point station. Pwede niyo din gawing access point. For example, access point, meron kayong peso wifi na outdoor. I-bridge nyo. Click lang natin itong bridge, next. Then, lagay lang natin itong SSID. For example, yan. So, gagayahin ko lang tong Unicol PesoNet Wi-Fi long range. And then ito, bandwidth 20 MHz. Automatic channel, automatic lang natin para mas maganda. Then scroll down lang natin. Scroll down. Kita nyo yan. Password. Wala na kayong gagawin na password kasi sa API, access point, repeater ng access point natin. Bali magiging repeater ng dati nating access point. Parehas lang ng SSID name. Ayan Kita nyo naman. Para hindi mag-conflict. So, make sure yung SSID ng natin parehas. For example, ayan. Click to finish lang, guys. Okay na yun, wala na kayo mababaguhin. Ayan. Dito naman, kung ilang kilometer, depende sa inyo. Ayan, 2 km, 3 km. Ayan, mamili na lang kayo, guys. So, click to finish. Ayan, i-config na natin. Setting is confirming now, please wait. Hintay lang natin para maging access point na or second API na yung Compass natin. Ayan. So, yan. Parang nag-reboot o magre-reboot yung system nyo nyan. Kasi, ayan. Pero, ayan. Okay na siya. Ito, dalawa na sila. So, kita nyo naman. Connect natin. Try natin. Open lang yan. Ito yung medyo nasa malayo. Ganito yung kita nyo naman 1, 2, 3 bar, 3 bar siya. Ayan, connected tayo. Then tingnan natin kung naging bridge mode na ba siya. Ay, sorry guys. Connected kanina sa API mode or access point, wala siyang internet kasi hindi pa natin siya nasalpak sa ating bilan or dun sa may USB to LAN. Pag nilagay na natin yon, automatic na yan, magkakaroon yan ng internet. So, lagay lang natin saglit. Tignan natin guys kung may
Internet connection na ba siya? Connect ulit. So yun guys, successful yung paglagay natin ng API. Bridge mode. So kung makikita nyo, dalawa na yung SSID name. Ayan. So meron tayong remaining balance dito na voucher. So pakita ko lang sa inyo na hindi tayo automatic naka-connect diyan kasi may password diyan or voucher code. Type natin yung 10.0.0.1. I-access natin yung client software natin. So, kita nyo naman, na-access natin so, meron tayong remaining na 1 year. So, voucher code yan, guys. Yung ginawa natin. Para mas lalong mapalapit yung access point natin malapit sa connection natin. Ayan, nilagyan natin. Ayan, sa bridge API mode. Ayan. So, kung hindi mo siya mahulugan ng coins sa coin slot niya, hindi siya mag-auto credit. Automatic na yan, guys. Tapos 3 times tayo mag-insert or 4 times automatic mababan tayo. So stop natin. Pangalawa, pangatlo na. So try natin na. Close, pangatlo na. So pang 4 times, ito na guys yung pang 4 times. Ayan. Pang 4 times. Click natin 4 times. Yun. Sorry, you're now banned from inserting coin. Please wait for 3 minutes until ban Automatic na ba na yan? Kasi hindi basta-basta yung portal address natin or yung admin panel natin, automatic detect yan. Once na may magloko na client, so pinapaglaruan yung coin slot or yung coin selector o yung application, hindi nila ma-hack yan. Ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Sana natutunan nyo yung paggawa ng bridge access point or yung another or multiple API na ginamit natin. Pakita ko sa inyo mamaya.